Iniulat ni Education Secretary Sani Angara na tiniyak sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na aayusin ang pondo ng kagawaran sa susunod na taon matapos mabawasan sa Bicameral Conference Committee. Ang PhilHealth naman na zero government subsidy sa 2025, dumepensa din sa lumabas na umano'y gastos nito. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang magre-remedyo sa sinapit ng panukalang budget ng Department of Education para sa susunod na taon. Yan ang nakuhang kumpirmasyon ni Secretary Sani Angara mula sa punong ehekutibo. Matatanda ang natapyasan ang budget ng DepEd base sa huling bersyon ng BICAM. Ayon kay Angara, ito raw ay matapos ang mga pangako at magandang salita na binitawan sa kanila. Isa pang mainit na usapin ngayon ang budget ng PhilHealth matapos ang mga isiniwalat ni Dr. Tony Liachon. Pero ang PhilHealth nilinaw naman na para sa selebrasyon ng kanilang 30th anniversary sa susunod na taon ang breakdown ng expenses na isiniwalat ni Liachon, bagay na hindi pa raw pinal. Tiniyak din ng PhilHealth sa publiko na nakaangkla sila sa transparency at pag-iingat sa pondo ng kanilang mga miyembro. Pero ayon sa ilang senador, nakakalungkot yun. Kung totoo yun, so kailangan natin ng pruweba naman doon. Baka naman may private sources sila, pero ganun pa man, dapat talaga yung mga ganung pagdiriwang ay mabawasan yung pagiging ostentatious, paggarbo. So, tingnan natin kung ano yung pruweba naman. Papatunay lalo yon na maraming pera pala talaga yung PhilHealth. Kaya nabawasan yung kanilang, hindi sila nabigyan ng additional subsidy. Sabi naman ni Senator Pia Cayetano sa interview sa DWIZ, nasa konstitusyon na kailangan ang edukasyon ay dapat may pinakamataas na budget. Education is long-term, right? Long-term yan eh. Yan ang investment natin sa future natin. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.